Hindi aksidente ang zodiac sign mo. Ano nga ba ang mission ng Chinese zodiac sign mo? May mga taong naniniwala na bago tayo pinanganak, may piniling direksyon ang ating mga soul. Hindi lang kung saan tayo papanganak, hindi lang sa family, pangalan, o buhay na dadaanan natin. Pati ang energy na dadalhin natin sa mundong to. Sa Chinese astrology, bawat animal sign ay parang spiritual assignment. Hindi siya swerte lamang, simpleng personality test, parang coded lesson siya ng ating mga spirits. Kaya minsan napapaisip tayo bakit nga ba ganito ako? Bakit paulit-ulit ang challenge sa buhay ko? Bakit parang may team ang buong existence ko? Bakit, baka ito po ay may mission na dapat natin tapusin. At ang zodiac sign natin, ito ay clue. Hindi ito absolute truth, spiritual reflection lang ito. Pero minsan may mga bagay na hindi kaya ipaliwanag ng logic lang. Parang alam ng soul mo kung anong klaseng apoy ang kailangan pagdaanan para mag-evolve ka. Anong mga possibility ng reason kung bakit ito po ang soul na pinisili mo? Kung ikaw ay year of the rat sa Chinese astrology, hindi lang tungkol sa pagiging madiskarte. Ito ang sign ng survival intelligence. Kapag rat ka kasi, posible na pinili ng soul mo dahil kailangan mo matutunan kung paano mabuhay kahit magulo ang paligid mo. Hindi ka ginawa para maging dependent sa comfort zone mo. Ginawa kang mentally alert. Madalas ang mga rat na mga people dumadaan sa period ng instability. Pero bakit? May mga mission sila na para maging resourceful. Ang lesson sa rat, even sa mga madidilim na paraan, minsan ikaw ang unang nakakita ng opportunity habang tulog ang iba. Parang maliit na kandila sa madilim na kwarto. Kung ikaw naman ay ox, yung soul mo sa path of endurance. Hindi glamorous ang enerhiya ng ox. Siya ay fireworks. Isa siyang bundok. Sa mission niya, matututunan niya ang patience, disiplina at silent na strength. Kaya minsan pakiramdam mo ikaw lagi ang may mabigat na responsibilidad. Habang iba naman ay mabilis na umuusad, parang ikaw ay mabagal. Pero alam niyo ba ang mga ox, hindi ginawa yan para mag-sprint. Ginawa siya para sa long-term legacy. Ang lesson dito hindi lahat ng growth ay maingay. Minsan ang strongest soul, tahimik lamang. Parang puno o tree na matagal na tumutubo pero halos imposibleng pabagsakin. Ikaw ba ay year of the tiger naman? Possibility na pinili ng soul mo na matutunan ang courage at control yung power mo. Ang tiger kasi usually feel intense emotion, parang laging may burning desire sa dibdib. Minsan sa challenge nila ay hindi pagiging weak, kundi pagiging too powerful emotionally. Yung soul mo nag-choose ng tiger para matutunan mo paano gamitin ang lakas mo without destroying yourself or others. Ang tunay na warrior ay hindi laging galit. Ang tunay na warrior ay marunong pumili. Choose your battle. Lesson sa tiger, power without wisdom becomes chaos. Ikaw ba ay pinanganak naman ng year of the rabbit? Alam niyo ba ang mga rabbit mahinhinto? Pero ang sign ng emotion, sensitivity at spiritual awareness. Kung rabbit ka, posible na pinili ng soul mo dahil kailangan mo matutunan ang boundaries at inner peace. Madalas kasi, ang rabbit ay nag-absorb kagad. Para siyang sponge ng emosyon ng ibang tao. Minsan, mabilis siyang mapagod sa toxic na environment. Posibleng hindi siya weak. Hindi ibig sabihin weak ito kundi dahil sensitive siya ang spirit niya. Ang mission is to learn, ang mission ng learning ng rabbit how to stay soft sa hard world na to without losing yourself. Ang rabbit ay parang buwan ng lawa. Tahimik pero malalim. Kung dragon ka naman madalas may feeling ka na I was meant for something bigger. Hindi ito aksidente. Sa Chinese astrology, ang dragon nagka-carry ng destiny energy. Pero kasama doon ang responsibility. Posible ang soul mo na dragon sign dahil kailangan mo matutunan ang balanse ng ambisyon at humility. Kasi ang dragon energy, posibleng maging inspiring pero pwede rin siya maging destructive kung puro ego lang. Ang lesson sa dragon yung fire mo is meant to illuminate, not to burn everything around you. Hindi lahat ng malakas kailangan laging dominant. Ikaw ba ay year of the snake? Ang snake ang pinaka nami-misunderstand na sign natin. Ang snake kasi yung soul mo na-chose yan para mag-transform as your main lesson. Madalas kasi ang snake dumadaan siya sa maraming ending of rebirth. Parang paulit-ulit siya nagbabago ng skin, emotionally, spiritually. Kaya minsan parang hindi mo kilala ang sarili mo after certain life chapter. Pero yun ang mission mo. Evolution. Ang snake ay nagtuturo sa atin not all mga laws is punishment. Sometimes, it's shedding.
Minsan kailangan mawala ng lumang version mo para makahinga ka ng tunay na version mo. Ano nga ba ang Chinese astrology mo o year zodiac mo? Abangan, may part 2 pa ako. Mga kahanswerte, kada sign natin, meron tayong positive at may negative tayo. Kada zodiac sign natin, yung year born natin, meron tayong ano bang mga meaning nito. Kung year of the rat ka, ikaw nga ay medyo kahit na toxic environment, nakakapag-adapt ka. Kung year of the ox ka naman, talagang determined ka na, talagang ano ka, kahit hard work, pang hard work. Kung tiger ka naman, masyadong determinado, may dyan yung burning desire. Kung year of the rabbit ka, medyo parang sponge ka, sensitivity, more on love, meron emotions. Kung year of the dragon ka naman, you have to learn na yung confidence mo, hindi ka basta dapat nasusunog sa mga ibang tao. Kung year of the snake ka naman, kailangan din matuto kang mag-shred. Maraming mga life cycle, paths natin, constantly nag-change. Alam niyo, ang buhay natin walang permanenteng ganito. Lagi natin tatandaan, lagi may word tayo, this too shall pass. Ibig sabihin, kung meron kang pinagdadaanan ngayong love life mong malungkot, soon matatapos. Makakahanap ka rin naman ng love life na masaya. Kung masaya naman ang love life mo ngayon, i-absorb, i-enjoy, make memories dahil hindi yan forever na masaya. Minsan may pagdadaanan kayo mga issues, challenges na kailangan nyo mag-adapt. Pinaka-word talaga natin is how to change. Kagaya ng Year of the Snake. Ay, ang dami kong mga na-feng shui na mga kliyenteng pinanganak ng Year of the Rat. Yung 2020 natin, Year of the Rat din yun. Doon na tayo nagkaroon ng maraming mga changes sa buhay natin. Nagsimula tayo dito sa Year of the Rat kasi is the first sign sa Chinese astrology. So sa Year of the Rat, talagang kailangan natin mag-adapt. Kahit gaano ka-toxic, gaano ka-dumi. Kailangan natin matutong mag-ipon, magsimikap, dahil hindi laging meron. Minsan, lagi tayo kailangan mag-save, kagaya ng rat, no? Nagtatago siya sa kanyang bahay, ng mga pagkain niya, inaayos niya yung bahay niya, para pag panahon ng tag-ulan, tag-hirap, walang pagkain, walang hindi makalabas, meron siya, may save siya. Si Year of the Ox naman, ginagamit naman ng ox na to, ng difficulty. Sa lahat ng difficulty natin, talagang mga karakteristik ng mga ox na sign ng mga kliyente ko. Talagang push. Hindi madali ang buhay, wala namang madali. Pero dahil sa mga hard work ng mga ox, sila po ay nagiging successful. Ang mga tiger naman, tiger talaga, very aggressive yan eh. Very push. Minsan sobrang tapang nila, dapat matutunan nila, choose your battle. If you're Year of the Rabbit naman, kailangan puro emosyon. Rabbit is a symbol of playboy, symbol of love, symbol of sex, symbol of flirting, symbol of enjoying life. Ang rabbit kasi yung mga emosyon ng mga partner nila, emosyon ng surroundings nila na-absorb kagad ng Year of the Rabbit. Ang dragon, isa sa mga auspicious na sign. Ang dragon kasi sign of emperor yan eh. Minsan confidence yan, sobrang lahas ng loob, sobrang akala niya kaya niya lahat. Ang lessons kay Year of the Dragon kailangan matutunan niya paano mag-adapt, matutong makisama, teamwork. Kailangan matuto ng dragon na hindi lang puro confidence ang kailangan. Kailangan may skills ka. Alam mo yung gagawin mo, alam mo yung pinagsasabi mo sa mga Year of the Dragon. Ang Year of the Snake naman, ang mga snake kasi parang yung changes niya parang mabagal. Ayan ang snake. Ano bang zodiac sign mo? Meron pa tayong part 2. Mga kanaswerte, nag-comment down below kung sakto ba ang zodiac sign nyo. Mag-comment kayo sa topic natin na to. Tanda natin ang birth chart natin, ang destiny natin, ito po ay may kinalaman sa mga karma, karmic death natin, bakit ito naging tatay natin, bakit ito naging nanay natin, bakit itong taon tayo pinanganak, bakit itong months tayo pinanganak, bakit itong day o hour tayo pinanganak, bakit tayo dito sa hospital na to, sa Pilipinas tayo pinanganak. Lahat yan may mga reason. Kaya magandang alamin natin kung anong reason through astrology birth chart reading. Mag-PM kayo sa Facebook page kong Master Hans Kua para malaman natin kung ano ba ang destiny, meaning ng iyong buhay. O paano? Dito muna tayo, mahaba-haba na itong kwentuhan natin. Please subscribe sa aking YouTube, Master Hans Kua, TikTok, Master Hans Kua. Meron akong Facebook page, Master Hans Kua, unang Facebook page ko yun, Feng Shui Master Philippines, Tarot Reading Philippines, Hans Nation, at saka Hans Kua.